Puspusan na ang paghahanda ng COMELEC para masimula ng implementing rules at election calendar. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagtatakda ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan ang ulat ni R.R. Tubice. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagtatakda ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14, puspusan na ang paghahanda ng COMELEC para masimulan ang implementing rules at election calendar. Nagpapasalamat tayo sa ating kagalang-galang na Pangulo at siyempre sa ating Kongreso sa mabilisang aksyon, kaagad na nalagdaan ang pag-fix ng date ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Sapagkat alam niyo po, kung medyo ito ay nagtagal-tagal pa, talaga pong aalanganin po ang sitwasyon ng ating komisyon sa halalan. Inaasahan na pagkatapos ng mahal na araw, sisimulan na ang pagsusumite ng Certificates of Candidacy sa 32 districts. Tuloy-tuloy naman ang accreditation ng mga partido at sectoral groups. Maigpit ang timeline mula COC filing hanggang ballot printing para sa milyong-milyong botante. Kinakailangan sa unang linggo ng Hunyo ay meron na tayo na final list ng mga kandidato para doon sa parliamentary districts. Si COMELEC naman, ifa-finalize yung listahan, ifa-finalize ang database, upang malaman natin yung pagkakasunod-sunod at alphabetical at yung pag-arrange sa mga balota natin pagka ito ay ginawa na. Yung pong Information and Technology Department ng COMELEC ang mangunguna po dyan. Yan ay buwan ng Hunyo. Sa Agosto, sisimulan ang deployment ng balota, ACMs at election materials, lalo na sa mga liblib na lugar. Paiigtingin din ang voters education simula Abril hanggang Hunyo. Kinakailangan makapagsimula na kami ng malaliman, malawakan na voters education itong buwan ng Abril, Mayo. Ano ba ang parliamentary election ng Bangsamoro? Ano ba ang iboboto natin? At bakit merong district na tinatawag? Obligasyon ni COMELEC na gawin po yan. Aminado ang COMELEC na may hamon sa logistics, kabilang ang mataas na presyo ng langis. Pero tiniyak ng komisyon na hindi masasakripisyo ang maayos at payapang halalan at prioridad ang benepisyo ng mga guro. R.R. Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.